Practicing generosity in missions. Ito pong atin pong pag-uusapan sa umagang ito habang atin pong pinagbubulayan ang salita ng ating Panginoon. Kanina, sinabi po natin ng ating Panginoon Diyos, ang siyang Ama natin, na kung saan unang nagpakita sa atin kung paano po isagawa ang misyon na dapat nating tuparin sa ating mga buhay. Bagamat ang araw na ito ay espesyal na araw para po sa mga ama, ang bawat isa din ay patuloy pong pinapaalalahanan na atin pong dapat tuparin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay, sang-ayon po sa Kanya pong salita at sang-ayon po sa Kanya pong kapahayagan sa atin. So once again, sa mga tatay, sinasabihan po natin, Happy Father's Day. At maging sa mga single mothers who are also fulfilling the role of a father, Happy Father's Day din sa mga single mothers natin na naririto at maging sa mga kasamahan po natin sa Facebook, sa YouTube at maging sa ating television. So God is the greatest missionary na kung saan ipinakita niya ang kanyang kagandahang loob, na kung saan ang kanyang anak ay kanyang ipinadala upang tayo po ay makakilala din sa kanya pong pag-ibig, sa kanya pong kagandahan sa ating lahat. So ano po ba ang misyon na tinalakay o na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay na ito? Sa Matthew chapter 28 verse 19, napakaliwanag ang misyon na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Go and make disciples of all nations. At kung tuloy-tuloy po nating babasahin yan, sa verse 20 ang sabi, turuan natin sila na sumunod sa lahat ng iniutos ng ating Panginoon. And this mission is not only for the worldwide mission na usual na atin pong napapakinggan o atin pong naituturo sa atin, kundi maging sa loob ng ating mga tahanan, tayo, mga ama, ay meron ding misyon na dapat gampanan. Mission works is a global enterprise. Gustong sabihin, ang gawaing pagmimisyon po ay gawain para sa pangkalahatan. Mission works is not exclusive work, but it is an inclusive na gawain. Gustong sabihin, hindi lamang po ito para sa isang spesipikong mga tao o grupo ng mga tao, kundi lahat ng tao, sino man tayo, anuman ang ating nakaraan, anuman ang ating pong karanasan, ay merong misyon tayong dapat gampanan. It is a global enterprise as well as a local work. Kung sa church, kumbaga, meron tayong international missionaries, meron tayong local missionaries dito sa Pilipinas at maging sa ating lokal na mga simbahan, sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang bayan, patuloy po tayong nag-aabot ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. But in personal level, masasabi po natin na ang misyon ay maari pong tumutukoy sa atin pong pag-abot sa ating mga katrabaho o sa atin pong makakilala o maging po sa ating mga kaibigan. Pero wag po nating kalimutan na bahagi ng ating misyon ng ating pamilya. Wag po nating kalimutan na bahagi ng ating misyon ng ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Kaya minsan sabi noong isang kakilala natin, ano ba naman yan si tatay na yan, ang bait-bait sa mga kakilala niya, pero sa aming mga anak ay iwan ko lang. Mga kapatid, mga iniibig sa ating Panginoon, our missionary work is not only on the lives of our friends or of our acquaintances o sa mga taong hindi nakakilala sa atin, kundi una't higit sa lahat, mission works din po natin ang ating mga tahanan. We see ourselves as part of this work. We are not just spectators, but we are active participants in this work of mission. We should realize that we belong to the one universal church of Christ, which
Christ serves as the head and we are part of that body. Tandaan po natin mga iniibig sa ating Panginoon na tayo po'y bahagi ng isa pong pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat kabilang tayo sa Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, but we do not claim exclusively that the Church of the Foursquare Gospel in the Philippines is the only church of Christ. Kundi ang Foursquare Church is just part of the universal Church of Christ. Ang Foursquare ay kabahagi lamang ng pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 15, maging sa Colossians 1 verse 18 at maging sa Colossians chapter 2 verse 19. Sa ating binasa na teksto, makikita po natin ang Apostol Pablo na nag-i-encourage sa mga mananampalataya sa Korinto na kanila pong gayahin ang isinagawa at isinabuhay na mga Kristiyano doon sa Macedonia. Tingnan po natin ang background noong tekstong ito. Ang iglesia sa Macedonia ay nakalocate sa isang lugar na kung saan ay mayaman. Mayaman sa likas na yaman, mayaman financially, mayaman sa kultura, mayaman sa kabihasnan. Ang Macedonia, dito po nanggaling si King Alexander the Great. Tama yun ano? Kasi yung tatay niya na si King Philip, ito yung hari ng Macedonia. Pero naisip ni Alexander the Great na kung ako'y mananatili sa Macedonia, hindi ko marirealize ang aking plano, ang aking layunin sa buhay. Kung kaya't at his young age, siya po'y pumunta sa Atenas, pumunta sa Gresya, at doon siya nagpakahasa, at sa age of 20, 21, or 18, 19, ganon, naging isang bihasang mandirigma, at siya'y nilupig niya ang halos karamihan sa makilalang kaharian sa mundo nung panahong yon. At the very age, he became a conqueror and he became the ruler of almost all of the known world during that time. So there is a conflict between the Macedonians, the Greeks, and even sa mga Corinthian people. Kasi iniisip ng mga taga-Korinto na itong mga Macedonians, mga mananakop nila. Iniisip din ng mga Greeks na itong mga Macedonians na ito ay walang kabihasnan at walang kaalam-alam sa buhay. So medyo mayroong pag-aaway, may conflict ang tatlong kulturang ito. But Paul, on his secondary mission or on his second missionary journey, sa kanya pong paglalakbay, pumunta siya sa siyudad ng Philippi, pumunta siya sa siyudad ng Berea at maging sa mga bansa ng Macedonia, at kanyang ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So the Macedonian church was planted by Paul during his second missionary journey, na kung saan habang siya po'y naglalakbay at naglalayong pumunta sa isang bansa, nakita niya sa kanyang pangitain ang isang lalaki, nakasuot ng damit ng mga taga-Macedonia at nagsasabing, pwede bang pumunta ka dito sa amin? So si Pablo, sa kanya pong interpretation sa kanyang panaginip, he is being led by the Lord to go to Macedonia. So he came to Macedonia, he planted churches in Macedonia, and go on sa kanya pong missionary journey. And then one day, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng dilobyo sa Judea, nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem. So Paul again sent his letters to all the believers. Nagpadala siya ng mga sulat at sinasabi niya sa kanyang mga sulat, kung maari, magpadala kayo ng tulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Dumating ang sulat sa mga taga-Macedonia. And the letter was received not during the time of prosperity. The request of Paul to support the believers sa Jerusalem ay dumating sa kanila hindi sa panahon na maalwan ang kanilang buhay. Ang sabi sa verse 2, they are experiencing the most severe trials that they have ever experienced.
Dumating ang sulat ng Apostol Pablo sa kanila sa panahon na sila'y bagsak, na sila'y hirap na hirap. Severe trials, sa Griegong salita ang ginamit doon ay dokime, na gustong sabihin that they are experiencing testing that proves someone or something's worth or genuineness. So, gustong sabihin po ng dokime, gustong sabihin po ng extreme severe trials, ito po ay isang uri ng testing na kung saan ay nagpapatunay ng tunay na halaga ng isang bagay o ng isang tao. So gustong sabihin, maikukumpara po natin ito, pag makakuha po ng ginto, ang ginto ay kanilang pinapan doon sa ilog o kanila pong tinitil sa mga bato-bato at nilalagay sa tubig, tapos pinapaikot-ikot doon sa parang palanggana. And then, pag naipon na po yung mga gold bits na yon, ay lalagyan nila ng mercury, tama yan, no? Para dumikit doon yung mga gold bits doon sa mercury na yon. And then, pag maka-form po sila ng ball, ng gold, kasama ang mercury, ilalagay nila ulit sa isa pong maliit na palanggana na gawa sa bakal o gawa sa putik, at saka ito ay kanilang papainitin ng husto para mag-evaporate ang mercury at ang maiiwan ay ginto. Lalabas ang lahat ng impurities at ang maiiwan ay puro ginto. So that is the experience of Macedonian believers during this time. Pag iniisip ko, ano kaya ang naisip ni Pablo o bakit parang wala bang konsiderasyon si Pablo sa kalagayan ng mga taga-Macedonia? They are experiencing such experience na kung saan halos sila po'y bibitaw na. Ngunit salamat sa Panginoon, sapagkat ang testing pala na yon ay hindi para sila po ay pabitawin sa ating Panginoong Diyos, kundi upang mapakita sa kanila kung sino at kung ano ang totoo. Sa verse 9, chapter 2, verse 9, makikita po natin that this testing is a result of the pressure, of the harassment that the people of God are experiencing in the hands of the world. Kung bakit sila ay nakakaranas ng extreme trials, it is because the world is harassing them. Hinaharas sila ng sanlibutan. In every aspect, they are harassed by the world. Alam naman natin kung anong klaseng mga persecution ang nararanasan ng mga mananampalataya during those times. Since Christianity during this time is considered to be an illegal religion, it is a crime to become a Christian. Sa panahon ng sinaunang mananampalataya, ang Kristyanismo ay illegal. Naging legal lang ang Christianity nung panahon noong mga nasa 5th to 6th century, sa panahon ni Constantine. So before that, ang mga Kristiyano, pag nakita kang Kristiyano, you are subject for prosecution, you are subject for criminal liabilities. Piprisuhin ka, ikukulong ka, ang iyong kayamanan, ang iyong ari-arian ay kukunin sa'yo simply because you are a Christian. Kaya nga, kung magtanong kayo, kailan ba naging krimen ang pagiging Kristiyano? On the early stage of our Christian faith, being a Christian is a crime. Being a Christian is a crime. So they are being harassed by the world. Today, we are experiencing freedom as to express our faith. But still, the world is harassing us. Hanggang sa panahong ito, the world is still harassing us. Maaring ang harassment na yan is through yung mga batas na ipinapatupad sa atin. Or maaring ang harassment na yan ay yung mga common na ating nararanasan and without realizing we are being harassed pala sa ating pananampalataya. We are forced to conform
with the patterns of this world without us realizing that we are being forced to conform. Isa po sa mga nakakalungkot na kaisipan sa ating lahat ngayon is this. Our faith is being harassed without us knowing that we are being harassed. Yun ang nakakalungkot isipin, na tayo ay hinaharas araw-araw sa ating pananampalataya, na tayo mismo hindi nakakaunawa, nahaharas na pala tayo. We are being persecuted na pala. We don't know. We don't realize. And that is the sad reality. Kaya nga maraming mga simbahan ang nade-divide because of those issues. The harassment of the world has crept in the church. Pumasok na sa church ng ating Panginoong Hesukristo. And not realizing, napakarami na palang mga mananampalataya ang nadaya ng harassment ng mundong ito. Kaya tingnan po natin ang ating mga conversations. Tingnan po natin ang ating mga posts. Tingnan po natin ang mga pangyayari sa ating paligid. Are we being harassed? Or are we following and conforming to the harassment of this world? So the believers in Macedonia are experiencing harassment in the hands of the world. These trials that the Macedonian church experienced brought into the condition of extreme poverty na sinabi ni Hos is a rock bottom poverty. Kasi nga, ang mga Kristiyano, they are driven out of their properties. They are driven out of their homes. To the point na ang sinasabi, maging sa mga taga-Roma na mga Kristiyano, they are living at the catacombs. Nabubuhay na lang sila doon sa mga butas sa ilalim ng lupa. Yung mga butas sa ilalim ng lupa na yon ang nagsilbing libingan doon sa Roma, kasi yung mga building sa Rome ay kumukuha sila ng mga bato sa ilalim ng lupa, kinakwari nila, and matapos nilang makuha ang lahat ng magandang mga bato, they repurposed it as libingan ng kanila pong mga namayapa. So ang ginawa ng mga Kristiyano during those times, nagsitago na lang sila doon sa mga butas na yon, kasi ang kanilang mga tahanan ay pinang-aagaw na sa kanila at pinagtatanggal na sila sa kanilang mga posisyon sa pamahalaan. So they experienced an extreme poverty, a rock bottom poverty. Ngunit ang sinabi ni James, writing also on the same experience, sa James chapter 1 verse 2, consider it a pure joy when you experience trials. Kung makakaranas ka ng ganyang klaseng karanasan, ang payo ni Jaime sa mga mananampalataya, ituring niyong puro, ganap na kagalakan ang ganong klaseng mga pagsubok. And for these Macedonians, they experienced that. Kaya nga, ang sabi po sa mga taga-Macedonia sa verse 2, they have experienced the pure joy up to the point that they are willing also to participate in the mission work ni Pablo. Pure joy is possible even in the times of extreme trials. Ang kagalakan ay pwede rin pala, posible din pala, nating mararanasan kung tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Isang araw, si Charles Spurgeon ay in-invite ng isa pong mayamang lalaki. Sabi nung mayaman, Pastor Charles, kilala niyo si Charles Spurgeon, no? Isa po isa sa mga kilalang mga pastor during those times. Sabi nung mayaman, Pastor Charles, pwede bang magbisita kayo sa aming simbahan at pwede bang maging speaker kayo? Kasi po yung aming simbahan ay may utang at may dapat kaming bayaran. So pwede ba na mag-speak po kayo sa church para ma-encourage naman yung mga kapatiran
na magbigay sa gawain para yung utang namin ay aming mabayaran. And then kasama po sa sulat na yon ang sabi ng mayaman, pagdating mo po dito sa amin, syempre, pwede kang pumili ng aking bahay. Meron akong bahay na townhouse, meron akong country house, meron akong seaside house. Pwede kayong tumira doon habang nandito kayo sa amin. Pero dapat gusto ko na i-encourage mo talaga ang mga kapatid na magbigay sa gawain ng Panginoon. Yun ang sulat kay Charles Spurgeon. Upon reading the letter, ang sabi ni Charles Spurgeon, ang sagot niya sa lalaki, maganda naman ang iyong adhikain. Maganda naman ang iyong imbitasyon. And I will not hesitate to go in your place, sabi ni Spurgeon. Pero, wag mo nang hintayin ng iba na magbigay. Ang dami mo palang bahay eh. Ibenta mo ang iyong isang bahay para yung utang ninyo ay mabayaran na. Yun ang istorya ni Charles Spurgeon. I don't know what had happened, kung anong response ng mayaman na yon kay Charles Spurgeon. Pero isa lamang ang gustong sabihin noong kwentong ito. If we see the situation of other people, do not wait for others to work and to move. Unahan muna. Amen. Amen. Sa panahon natin ngayon, maraming meme sa Facebook, ganyan eh. Merong isang lalaki na nalulunod sa ilog. Anong ginawa noong nakakita na nalulunod sa ilog? Kumuha siya ng kanyang cellphone, vinidyo niya, nag-login muna sa Facebook at vinidyo niya, Facebook Live. Sabi niya, kawawa naman ang lalaking ito. Pwede bang tulungan natin siya? Pag nakita mong may nangailangan ng tulong, anong dapat mong gawin? Ikaw mismo ang tumulong. Hindi naman kailangan na ikaw ay maging isang magaling na magaling o isang mayaman na mayaman para makatulong sa iba. You can still help sa kapasidad na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Napakarami pong mga testimony ng mabuting kawang-gawa na nangyari ngayong COVID-19. Alam nyo ba na mayroong isang lalaki na namumulot lamang ng basura? Tama yun ano? Namumulot lamang siya ng basura. Pero ang kanyang ginawa, inipon niya ang lahat ng kanyang kita mula sa kanyang mga kalakal. Inipon niya lahat. And then, maging ang kanyang kaunting savings, kinuha niya rin. Ibinigay niya sa isang institusyon na kung saan ay tumutulong sa mga lubhang nangangailangan. Napakagandang testimony. In fact, ang taong ito ay siya din ay qualified din naman at dapat din naman talaga siyang tulungan. Pero nakita niya na merong mga taong mas nangailangan pala ng tulong kaysa sa kanya. Do not wait for others to help us o to help others then. Kagaya ni Charles Spurgeon, sabi niya sa lalaki, nakita mo pala ang utang. Nakita mo pala ang pangailangan. Eh bakit hindi mo ibenta ang isang bahay mo? Hindi mo naman pala kailangan yon. Ibenta mo na lang para makatulong ka sa iba. So, what are the examples of the Berean or of the Macedonian believers during this time? Sa verse 3, makikita po natin that the Macedonian believers, they not only give in accordance to their ability, but they gave even beyond their capacity. Tingnan po natin. 2 Corinthians 8, verse 3. I can testify according to their ability and even beyond their ability, of their own accord, sa verse 4, they begged earnestly for the privilege of sharing in the ministry to the saints. Sabi ni Pablo, ako mismo ay makapagpapatunay na sila ay nagbigay, hindi lamang sang-ayon sa kanilang kakayahan, kundi
higit pa para makatulong sa mga mananampalataya. They gave not according to their ability, but even beyond. Nagbigay sila, nagkaloob sila, higit pa sa kanila pong kakayahan. Why? Because through the experience of hardship and trials that they are currently experiencing, it produces joy within them that they can see the situation of others. Dahil po sa kabigatan na kanila pong nararanasan, dahil po sa pagsubok na kanila pong nararanasan, nakita nila ang hirap at naramdaman nila ang hirap ng kanilang mga kapatid. Nung nakalipas po ng mga buwan at tayo po ay nagkakaloob ng mga pagkain, mga food packs sa atin pong mga kapatid, hindi po ako nag-text sa inyo. Hindi din ako nagsabi na, pwede ba na magtulong kayo o tumulong kayo sa ating ministry na ito? Maliban sa nag-post ako minsan sa Facebook. Ngunit salamat sa ating mga kapatid na nag-respond. Actually, ang ating mga kapatid na nag-respond, masasabi natin na karamihan sa kanila, wala naman talagang kakayahan para mag-respond sa ganoong klaseng gawain. One thing pa na nakakatuwa, na pag magbigay tayo, akala nila, nangungulekta din tayo. Kaya minsan, Pastor, ito din po ang aming contribution. Pero pating sinasabi natin na hindi po, tumutulong lang talaga tayo sa inyo. So, they gave according to their ability and even beyond. Sa verse 3 again, makikita po natin na hindi lamang sang-ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sila nagkakaloob, but they also gave entirely on their own. Sabi sa verse 3, hindi sila sa pilitan at hindi sila pinilit. They have done it out of their free choice. Malaya nilang ginawa ito. Up to the point sa verse 4 that they begged to be involved. Sabi nila, pwede ba? Nagmakaawa pa sila. Pwede ba? Isama nyo kami sa ganyang klaseng gawain. They see their involvement in giving to the saints as a privilege. Isa pong regalo, isa pong kaloob sa kanila ng ating Panginoon. At kung nakikita nila na ito po'y kaloob ng ating Panginoon, naisip nila, we have no other choice or we have no other option for this gift but to be involved in the ministry of giving. They also see the involvement in giving as not only as a privilege, but an act of sharing, an act of fellowship with other believers. So, they gave first to the Lord in verse 5. Sa kanila pong karanasan, sa kanila pong kahirapan na kanila pong napagdaanan, hindi nila inisip na sila po'y magkakaloob para sa mga taga-Judea, kundi naisip nila na sila po'y nagkakaloob sa ating Panginoon. This is an act of service to Christ, and they will not allow anything to hinder them from doing this work. Hindi nila hahayaan na maging ang kanilang kahirapan, ang kanila pong mga kahikahusan sa buhay ay maging hadlang upang gawin nila ang ganitong gawain. Giving to the work of the ministry is a form of service. This is an act of worship. Ang pagkakaloob po sa gawain ay isang uri po ng paglilingkod, service. Sa Griego, ang service ay nangahulugang gawain ng pagsamba. Kaya nga ang tawag po natin dito sa ganitong pagtitipon, divine service. Isa pong gawain ng pagsamba. Kaya ang ating ginagawa sa ating gawain na ito, lahat ay gawaing pagsamba. We do not call yung mga pangyayari dito na program. Ay, may part ako sa program sa church.
Hindi yan program. It is worship. Kaya sa ibang traditions, ang tawag nila dito ay liturgy. Bakit liturgy? Kasi it is the act of people that pleases God. Kaya sa ibang mga Christian denominations, pag sila ay nagpiprint, hindi yun ang printed ay program. Ang tawag doon ay printed liturgy. Bakit? Sapagkat ang ginagawa natin, it is an act of worship. Kung ang part natin ay opening prayer, it is an act of worship. Hindi lamang yung praise and worship ang worship. Simula sa opening prayer hanggang sa closing prayer, lahat yan acts of worship. Amen. Lahat acts of worship. Kaya kung tayo po'y may bahagi sa atin pong gawain, hindi po yan may bahagi ka sa program, kundi may bahagi ka sa gawain ng pagsamba sa Panginoon. That's why we are being mindful of our roles na ipinagkakaloob sa atin, na ipinagkakatiwala sa atin. Sapagkat we are doing that as an act of worship. At dahil ito po'y act of worship, maging yung pananamit na ating sinusuot ay nasa tama din at bagay din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, noong Kanya pong itinayo ang tabernakulo doon sa disyerto, kasama sa mga requirements sa pagpapatayo ng tabernakulo ay yung mga isusuot ng mga pare at ng mga Levita. Kasama doon ang kasuotan. At ang Panginoon ay may prescription. Dalawa ang description ng kasuotan ng mga pari at ng mga Levita. Kung bakit nire-require sila ng Panginoon na magsuot ng tamang damit sa paglilingkod. It is for glory and for beauty. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga dito po sa pulpito, dito po sa itaas, we do not allow na kung ang mga lalaki ay mag-serve dito sa itaas ay nakamaong pantalon. Yung mga lalaki o naka-shorts pag sila po'y naglilingkod dito po sa itaas. At kung maari, pag tayo po'y sumamba sa ating Panginoon, dumalo po tayo sa mga gawain ng mga pananambahan, huwag tayong magsuot ng mga shorts pag tayo po'y dumalo sa mga gawain. Kung sa mga schools nga, nagagalit ang teacher na naka-shorts kayo pag magpasok sa classroom, ay nanagalo din sa gawain ng ating Panginoon. Isipin natin, we are having a special appointment with our Maker. We are having a special appointment with our King. At dahil yan ay special appointment, special din ang kasuotan. Amen. Hindi po natin sinasabi na ang kasuotan natin dahil special, dapat ang pinakamagandang suot, kagaya ng sinuot ni Queen Elizabeth pag siya'y magsimba. Hindi po yun ang gustong sabihin. Just do kung ano ang kaya mong maibibigay, isuot mo ang kaya mong maisuot para sa kaluwalhatian at sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya kahit nga po yung ating mga kapatid na nanonood sa Facebook Live, hindi po kayo nanonood lamang sa Facebook Live, but you are part of this worship. At dahil part tayo ng worship na ito, gigising din naman tayo, maliligo din naman tayo, magsuot din naman tayo ng damit na pangsamba, at saka mag-join din po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin na, nagsamba din ako, nag-join din ako sa online worship. Pero 5 seconds lang naman pala, pagkatapos nanood ka na kung ano nangyayari na sa mga TikTok nila, kung ano nang pinanggagawa nila doon sa mga face app nila, at nagko-comment ka. Hindi naman tama yon. If you are attending, if you are participating in church worship, then you are focusing your time, even your attention, at maging ang ating lakas sa mga gawain ng pagsamba. Amen. Amen. Kaya nga hindi din tama at hindi din appropriate na pag tayo po'y sumasamba sa ating Panginoon, bukas ng bukas tayo ng cellphone natin. Maliban lang kung bumubukas ka ng cellphone at tumingin sa Bible passages. Kasi ngayon kasi ang Bible kasi nasa cellphone na rin. Pero kung habang ikaw po'y nasa gawain ng pagsamba at bukas ng bukas ka ng cellphone at tinitingnan mo, ang ganda pala ni brother pag nakamukhang babae siya. Habang nag-attend ka ng worship, tinitingnan mo, sino pa kaya sa mga friends ko?
na mga lalaki na nagmukhang babae ngayon. Kaya sabi nila ay ang Father's Day daw, nawala daw lahat ng lalaki. Kasi lahat ng mga lalaki nagmukhang babae na sa Facebook ngayon. Tuwang-tuwa pa sila. May kamukha daw sila sa ganito, may kamukha pa sila na ganyan. By the way, it's their choice. Pero wag naman sanang matransfer sa atin ang ganung klaseng espiritu. Amen! Baka naman, face up tayo at feel natin, sayang nagkamali ang Diyos. Huwag naman nating isipin ganun. Kasi ang ating Panginoon, alam niya, ang desisyon niya na tayo nilagay niya sa pagiging lalaki o pagiging babae. Amen! Hallelujah! So, if you are in the service, if you are attending a worship celebration, always remember, ang focus natin, ang isipan natin, ang lakas natin, maging ang puso natin, inilalagay natin ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya dyan po sa labas, pag kayo po'y lumabas dyan sa ating church, meron dyan malaking bulletin board o ano bang tawag dyan. Nakalagay doon ang recommended na kasuotan pag magsimba. Nakalagay dyan ang recommended na kasuotan pag tayo po ay nagsiserve sa pulpito. And I am not always telling you na dapat niyong gawin yan because I trust and I believe that we are the people that thinks right and we are the people that has the Holy Spirit and knows what is right and what is wrong before our God. So, service is an act of worship. And Macedonian believers will not put anything para po mahadlangan sila sa kanila pong paglilingkod na ito sa ating Panginoon. Even their poverty, even their situation ay hindi po hadlang upang sila ay makapaglingkod sa ganitong kaparaanan. So what then? Ano ngayon para sa atin? Ano ang implikasyon ng ginawa ng mga taga-Macedonia para sa ating mga mananampalataya sa panahong ito? First, let our joy determine our generosity. Hayaan po natin na ang kagalakan na kaloob sa atin ng banal na Espiritu ang siyang patuloy pong mag-determine, kumilala ng atin pong kagandahang loob. Sa chapter 9, verse 7, ang sinasabi ng salita ng Diyos, God loves the cheerful giver because our involvement on giving sa missions, our involvement on giving our finances sa missions, our strength sa missions, our talent sa missions, ang sukatan ng ating Panginoon is the joy. Maging sa ating paglilingkod, ang sukatan ng ating Panginoon, ang kagalakan, ang pagkakaloob ng mga bulaklak na ito tuwing linggo, ang sukatan ng Panginoon, kagalakan. Hindi yung ganda ng arrangement o hindi yung klase ng bulaklak na ating ino-offer, kundi yung kagalakan na meron tayo sa ating puso. Amen. Ang ating pagdalo sa mga gawain, ang sukatan ng ating Panginoon, kagalakan. Ang ating pamumuhay araw-araw, ang sukatan ng ating Panginoon, kagalakan. God has given us the spirit of joy, na kung saan ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas at ng tibay sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. Our joy not only determines our generosity, but it is also our joy that enables us to expand our service sa Panginoon. Ang kagalakan din na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo po'y maghanap pa ng ibang kaparaanan upang tayo po'y makapaglilingkod sa ating Panginoon. Nung hindi pa kami Kristiyano, nakikita ko sa mga leader, nagaturo-turuan sila. Sabi ng mga leader, ikaw naman doon. Last day kami naman doon, ikaw na naman doon. Yun ang sabi ng mga leader doon sa amin. Hindi pa kami Kristiyano noon. Puro ako na lang, ikaw naman.
Yan ang iniisip nila paragi. Puro ako naman, ikaw naman. Dito naman sa atin, no ako'y naging Kristiyano na, ang parating iniisip ng mga Kristiyano ay ganito, kailan kaya ako makaparticipate dyan? Yun ang naiisip ng mga Kristiyano. Kaya nung ako po'y baguhang manampalataya, nakikita ko sina Brother Alan pumupunta doon sa jail, sabi ko, gusto ko rin sumama doon. Sama din naman ako. Tuwang-tuwa, nakakatuwa naman. Nakita ko sina Brother Ron pumupunta doon sa Bangar para mag-Bible study, sabi ko, gusto ko rin sumama doon. Sumama din naman ako. Kita ko si Brother Roger, pumupunta sa Kanduyong sila ni Brother Mel. Nakisama din naman ako. It is a joy for me to participate and to join sa ganoong klaseng mga gawain. Nakita ko sila, nagakantahan sila dito, mga backup singers. Sabi ko, paano maka-join dyan sa backup singers na yan? Ay, dapat ko marunong kang kumanta. Marunong kang ganito ganyan. Sabi ko, sama din ako, basta wala lang microphone. Kung may microphone man ay nakapatay yung microphone. Kasi masayang magsama sa gawain. Yun ang aking karanasan. At yun ang aking nararanasan. Hopefully, sa bawat isa din sa atin, nararanasan din natin ang bagay na yan. Amen. Pakitanong nga iyong sarili, masaya ba ako sa aking paglilingkod sa Diyos? Praise God. Do we count it a joy to be involved in the ministry of the Lord? So, our joy in our salvation, our joy in our Christian life is not limiting us, but it enables us to look for more opportunities to serve. Hindi po ito naglilimita sa atin, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang maghanap pa ng ibang oportunidad para maglingkod. Ako po natutuwa sa ibang mga kapatid natin na nagsasabing ganito, Pastor, ano po ang pwede naming gawin? Ano po ang pwede naming gawin? And they are asking me, really, totoo po yan. They are asking, Pastor, ano po ang pwede naming gawin? And thank God sa buhay ng mga taong ito. So our joy determines our generosity. Our joy enables us to expand our service to the Lord. And also our joy brings us into identity with the church. Yung kagalakan na meron tayo ay nagdadala sa atin upang ma-identify po tayo sa church ng ating Panginoong Jesus. Do you identify yourselves as a member of Ojongan Foursquare Gospel Church? Huwag po tayong matulad sa aking tiya. Sabi ng aking tiya, alam mo to, sabi niya, nagasimba din ako sa Romano, gasimba din ako sa PIC, gasimba din ako sa iglesia, gasimba din ako sa Foursquare, kahit anong simbahan, pwede akong magsimba. Mga kapatid, mga kaibigan, what is your identity? Ano ba ang ating pagkakakilanlan? Are we a member of this church? O member po tayo ng ibang mga grupo? And you are just here dahil nagbabakasyon, or you are just here sapagkat you find it more comfortable than in other groups. Let yourselves be identified with the church. Loving the Lord is loving His people. It brings being in the Lord also is being with His people. Kung tayo po ay nasa Panginoon, kasama din natin ang kanyang mga anak. Kasama din natin ang kanyang katawan. Our online services are just temporary solution for the problem.
Yan po ang wag po nating kalimutan. Baka naman we are too comfortable with our online services na kung saan tinatamad na tayong mag-attend sa mga physical na gawain. Ngayong panahong ito na inaalaw na ang mga physical na gawain but with limitations, we continue to encourage our brothers and sisters to really attend our physical services. Kung wala naman pong limitasyon at kung hindi naman po tayo pinagbabawalang mag-attend sa mga physical services, please make it a point na tayo po ay dumalo sa mga physical services. And when we attend our physical services, wag tayong kagaya ng iba. Kung ang oras ay alas 7:30, alas 7:30. Kung ang oras ay alas 10, alas 10. Kung ang oras ay alas 2, alas 2. At kung tayo po ay nagdalayo na dumalo sa ganitong klaseng service, wag lang naman tayong umattend sa praise and worship lang at lalabas na. Umattend tayo sa buong service sapagkat alam natin ang ating ginagawa ay para sa Panginoon and not just for attendance purposes only. Amen. Hindi tayo nag-attend sa gawain for attendance purposes only. We are attending sa mga gawain sapagkat alam natin nandoon ang presensya ng Panginoon at pag nariyan ang presensya ng Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay natin.